Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 33, talata 1 hanggang 5. Nagpatuloy ng paglalakbay ang Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Hiteo, Perezeo, Hibita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo." Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas, sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 33, verse 6 to 10. Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Ang toldang tipanan. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na layo sa kampo. Tinawag niyang toldang tipanan ng Diyos at ang mga tao. Doon pumunta ang sinuwang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Yahweh, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitignan siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ang toldang tipanan, ang haliging ulap, at mula ro ay makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng isang Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at dooy yumuyuko at sumasamba. Amen po. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-33 kabanata ng Exodo, versikulo 11 hanggang 15. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Nangako si Yahweh na sila ay papatnubayan. Versikulo 12. Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit di ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo at iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo." Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 33, versikulo 16 hanggang 19. "Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita," sabi ni Yahweh. Kaya't hiniling ni Moises, "Yahweh, ipakita mo ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian
Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 33, verse 20 to 23. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaari makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. At mangyayari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak na bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod, tatapot ang aking mukha ay hindi mo makikita. This is the word of God. Amen.